ng liderato ng dalawang kamara. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. OMG mga kababayan, magugulantang daw po ang lahat kung i-deny na hindi totoo ang sinasabing sinisiwalat ni Lito Banayo mga kababayan. Ano po ba yung siniwalat? At sino po ba yung nag-deny? Ito po mga kababayan, sabi dito, nagbibiruan lang kami. Ika nga ni Soto, joke only. Aba, alam nyo mga kababayan, sa amin sa mga waray, mayroon po kaming kasabihan dyan. Ang sabi namin, uwata ko tets, dugay na ko sa puro. Sino kaya ito mga kababayan, ang source ni Lito Banayo na nagsabi sa kanya na itong sa pamumuno ni Soto noon at ng speaker ng Kamara ay gustong baguhin ang konstitusyon. Sino kaya yon mga kababayan? Panoorin muna natin itong video na ito. At sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, for whatever, basta kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako para bigyan ka ng problema. At sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika. Sa tingin nyo mga kababayan, ito kaya ang dahilan kung bakit ang walang problemang salin ni Vice President Sara Duterte ay nagkaroon ng problema? Gamit-gamit itong si Tiriring, mga kababayan, at saka itong si Buyengyeng. Si Buyengyeng na ang kanyang anak, baka marami nang nakakalimot dito, yung kanyang anak mga kababayan, nahulihan po ng high grade na Mary Jane. Ito po ay wala pang 3 buwan. Sabisa ng may kapit malakas kay BBM, wala pang 3 buwan. Yan po mga kababayan ay ginagalang naman po natin ang korte na nagpasya po dito dyan sa Las Piñas. Pero katakataka. Wala pa po tayong nabalitaan na wala pang 3 buwan, absuelto na yung anak ni Boyeng na nahulihan po na tumanggap ng kulang-kulang or 1 kilo na Mary Jane. Special po high grade na Mary Jane mga kababayan. Damo ba? Damo! Yung damo, yung ginagawang lakampana. Alam nyo mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon, ito pong Supreme Court, mukhang hindi yata napansin ng iba. Alam nyo ba, para sa akin, pumabor po kay Senator Bato ang desisyon ng Supreme Court dito. Mga kababayan, gulat kayo no? Sabi siguro ng iba dito ngayon, tumaas ang kilay ninyo. Sabi, Marco, nagdununung-dunungan ka, mas marunong ka pa sa mga abogado. Well, abogado din po ang ating papakinggan, mga kababayan. At mismo po, yung ibang mga nagkaroon ng mga dissenting opinion, ay makikita po natin. At mismo, yung desisyon ng Korte Suprema, ay pabor po kay Senator Bato, mga kababayan. Pakinggan nyo muna ito, papatikim ko muna sa inyo ha. Papatikim ko sa inyo kung bakit ko nasabi yan. Hain na De La Rosa, gayon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan din ang sinabi ng kampo ni De La Rosa. Provisional remedy lang ang dideny. Wala pong ruling na pwede nang i-implementa ang warrant. Pinangungunahan nila yung Korte Suprema na wala pang ang desisyon on the merits of the case. Mayroon na po bang desisyon ng merit of the case? Ayon kay Atty. Torion, wala. At gayon din sa Korte Suprema, wala. Bakit nila pinapangunahan mga kababayan? Wala pa pong provision or wala pa pong desisyon ang Korte Suprema na sinasabi, arestuhin nyo na si Bato. Walang ganon mga kababayan. So sasabihin mo, bakit mo sinabi BMR na pabor? Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Pero bago natin tunguhin ang buong detalye, magpapasalamat po muna ako sa mga ngayon pa lang nakabisi na sa aking channel. Grabe, 20.9. Nung nakaraang araw, nag-umpisa tayo sa 7. Ngayon, 20 na po mga kababayan. Ibig sabihin, patuloy po na nakakahikayat po tayo ng mga bagong viewers, bagong listeners, at bago po nating mga supporters. Yung iba siguro, dumadaan lang at hindi pinapatapos. Pero marami pa ako nakikita, pinapatapos po nila ang ating mga video. Mayroon pa rin po mga nagko-comment at sinasabi, BMR, huwag ka na magdaldal. Huwag ituloy-tuloy mo na yung video. Pasensya, sorry po sa mga nagsasabing ganon.
Kasi itong ginagawa po natin, reaction video. Pagka tinuloy-tuloy ko po yun, maaari po ako makopyright. I hope na maintindihan nyo ako. Hindi naman po ako katulad ng mga BBM vloggers na mga bayaran. Okay? Kami po, umaasa lang po kami sa mga views ninyo. Pag wala pong views ang aming video, wala po kaming kita. Dahil wala naman po kaming sahod or bayad sa mga politiko. Lalo na sa aming mga sinusuportahan. Okay? So pasalamat kayo kasi dahil sa inyo, nagiging organic kami. Bagamat sumusuporta kami sa mga Duterte, hindi dahil sa may bayad kami, kundi dahil sa fashion at trabaho lang namin ito na ilabas ang totoo kung ano talaga ang nangyayari sa ating bayan. Para nang sa ganon, kayo na, taong bayan ang humusga kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Maraming salamat kabayan kung naunawaan mo. Kung hindi mo naunawaan, wala po akong magagawa dyan. Okay? Pero kung gusto mong panoorin ang buong video ito, dito ka sa akin. At mayroon kang malalamang impormasyon na bihira makita sa iba. Kasi dito, yung reaction natin, ipinapakita natin yung mga hindi basta-basta nakikita ng ibang mga nagre-reaction. Tandaan po ninyo, organic po kaming mga DDS. Kahit sino sa amin na mga DDS vlogger, iba-iba po kami ng style at iba-iba po ang aming paliwanag. Okay? Nasa sa inyo na lang po yon, mamili na lang kayo kung kani-kaninong mga vlogger na mga DDS kayo, manunood at makikinig. Tayo dito, tuloy po tayo. Salamat po sa inyo sa mag-like at mag-share at mag-subscribe ng aking channel. Alright? Maraming salamat. Tatanawin ko po malaking utang na loob at pinapangako ko sa inyo wala pong bayad ang inyong gagawin. Ito mga kababayan. Di ba? May mga pronouncement si Marcos Jr. Kita. Katulad nito. Pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako para bigyan ka ng problema. Alam nyo, nung mga panahon na ito, si Marcos Jr., malamang ito ay senador pa. So medyo matagal na. So may ugali na talaga si Marcos Jr. na may pagka-traidor. No? Biruin mo, pag naging kaaway mo pala ito, mapanganib mga kababayan. Kahit wala palang problema, wala ka palang kasalanan, gagawang ka ng kasalanan. Which is, parang, ayaw ko nang, bigyan ko pa rin ng benefit of the doubt mga kababayan. Bahala na kayo. Bahala na kayo. Para naman kahit paano, makahikaya tayo sa ibang mga viewers na rin ng mga BBM supporters, loyalista. Bigyan ko pa rin ng benefit of the doubt. Pero it seems like parang nangyayari, nagkakatotoo, itong mga sinasabi ni BBM noon, na pagkalaban ka niya, gagawang ka ng paraan kahit wala kang kasalanan o wala kang problema ang salin mo, lalo na, gagawan niya ng paraan para magka-problema ang salin mo. Ngayon, ano bang issue kay BP Inday Sara? Sino ba ngayon ang may hawak? Sino ba ngayon ang boss ng ombudsman? Sino ba ang boss ng DOJ? Sino ba yung boss ni Trillanes? At sino ba yung boss ng mga congressman? Nagtatanong lang po ako mga kababayan ha. Wala pa akong pinapangalanan kung sino yung boss nila. Bahala na kayo. Yung mga congressman, yung mga dyan sa, yung bago pa lang, kababalik lang, kakapalit lang na, tawag nun, yung sasalin. Sino ba yung sasalin? Ay, nakalimutan ko yung sasalin, naglalabas ng salin. Amlak, yun, di ba yung kakapapalit lang na amlak, na bago lang. Yung medyo wag na, baka huminim na tayo rito. Hindi na. So, sino-sino yung mga boss nito, mga ito, mga kababayan? Okay na namang sumagot, di ba? So ngayon, kumikilos itong mga ito ngayon, parang tumutugma dito sa nangyayari kay BP Inday, na wala namang problema, pero bakit nagkaroon ng problema? Siguro, tayong bayan na ang sumagot kung ano nga ba talaga ang katotohanan dyan, mga kababayan. Papakita ko muna sa inyo, ayun, ito po, mga dissenting opinion ng mga ito mismo isang justice. Sabi dito, Supreme Court Associate Justice sinabing hindi na kailangan ng ICC dahil gumagana naman ang korte sa Pilipinas. Ayan mga kababayan, sinabing hindi na kailangan ng ICC dahil gumagana naman ang korte sa Pilipinas. Naniniwala si Supreme Court Associate Justice Ricardo Rosario na hindi na kinakailangan pang hawakan ng ICC ang kaso ng Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa gumagana naman umano ang mga korte sa Pilipinas.
Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Rosario na wala namang umanong sitwasyon kung saan ay ayaw hawakan ng korte ang kaso ni De La Rosa na may kinalaman sa mga umano'y AGK na nangyayari noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As a general rule, Philippine courts have primary jurisdiction over all crimes committed on the Philippine territory and even over crimes against humanity committed by our citizens on Philippine soil or elsewhere. The only exception is when our courts are unable or unwilling to exercise its judicial functions, which is not the case here, ani Rosario. Hindi dapat umanong itapon ang sariling konstitusyon, batas as jurisprudence ng Pilipinas dahil lamang sa naghain ng warrant ang ICC. Si ano po ito ha? Supreme Court Associate Justice Ricardo Rosario. Marami pa po yan sila mga kababayan na mayroon pong dissenting opinion na pinaninindigan po nila na mayroon pa po tayong judicial authority dito sa ating bansa. Mayroon pa pong gumagana. Ano ho? Ang problema lang po dito sa iba, lalo na dito sa kampo nila Trillanes, tila baga wala po silang tiwala sa ating hudikatura. Pero nakapagtataka naman itong si Trillanes, sampa dito ng sampa doon ng kaso, hindi naman sa ICC, dito naman sa mga judge natin. Di ba mga kababayan? Akala ko ba wala kang tiwala, pero bakit sampa ka ng sampa sa mga kaso dito sa Pilipinas? Di doon mo na rin isampa sa ICC, doon ka may tiwala di ba? Ito mga kababayan, punta na tayo sa abogado, punta na tayo sa main topic natin. Bakit natin nasabi na pabor kay Senator Bato de la Rosa ito pong naging desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan? Ito, panoorin lang natin muna ng buo itong video na ito ha. Ito yung naging balita ng ipinaliwanag ng Korte Suprema kung bakit ibinasura nito ang hiling ni Senador Ronald de la Rosa. Panoorin natin. Ipinaliwanag ng Korte Suprema kung bakit ibinasura nito ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order sa arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon sa Korte Suprema, more imagined than real o masasabing nasa imahinasyon lang ang sinasabi ni de la Rosa na may panghihimasok sa kanyang mga karapatan. Patunay raw dito ang pagsasailalim sa kanya sa protective custody ng Senado at ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong May 13 na hindi niya iniutos ang pagdakip kay de la Rosa. Pinon na rin ng Korte Suprema na maraming hindi beripikadong ulat at alegasyon sa inihaing very urgent manifestation ni de la Rosa. Hindi raw pwedeng maglabas ang Korte ng TRO o status quo ante order batay lang sa mga espekulasyon. Nanawagan naman sa hudikatura ang asawa ni de la Rosa na si Nancy na huwag ipadala ang kanyang mister sa ICC. Kung isusuko ang senador sa ICC, tila pag-amin daw ito na mahina at hindi kaya ng mga korte sa bansa na litisin ang mga kaso rito. Nauna sinabi ng Office of the Solicitor General na nagsisilbing abogado ng gobyerno na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang ICC arrest warrant. Sabi naman ng Korte Suprema, hindi pa kasama sa resolusyon ang pasya sa main petition for certiorari and prohibition na inihain ni de la Rosa, gayon din ni dating Ayan mga kababayan, no? Hindi pa kasama sa desisyon. Pangulong Rodrigo Duterte. Yan din ang sinabi ng kampo ni de la Rosa. Kita nyo mga kababayan, ulitin natin yon. Ulitin natin mga kababayan. Nalitisin ang mga kaso rito. Nauna sinabi ng Office of the Solicitor General na nagsisilbing abogado ng gobyerno na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang ICC arrest warrant. Sabi naman ng Korte Suprema, hindi pa kasama sa resolusyon ang pasya sa main petition for certiorari and prohibition na inihain ni de la Rosa, gayon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan din ang sinabi ng kampo ni de la Rosa. Provisional remedy lang ang dideny. Wala pong ruling na pwede nang i-implementa ang warrant. Pinangungunahan nila yung Korte Suprema na wala pang ang desisyon on the merits of the case. Mga kababayan, wala pang desisyon ng merits of the case. Pinapangunahan na po nitong OSG, no? Itong bagong OSG mga kababayan, pinapangunahan na po
Oo. Na nangangamuti ka nga, OSJ, hoy. Nangangamuti ka nga doon sa oral arguments eh. O, kailan ba ulit ano yung oral arguments, mga kababayan? Nangangamuti itong OSJ natin ngayon. Hindi na nito kaya masagot-sagot yung Korte Suprema doon sa oral arguments tungkol sa budget. Yung pagnanakaw sa budget ng 2025 GAA. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, ito ngayon nangyayari. Pinapangunahan na nila. Pero wala pa naman sinabi ang korte na, sige, arestuhin nyo na si Bato. Narinig nyo ba, mga kababayan? Ulitin nga natin. Isa-isahan natin ang punto. Ipinaliwanag ng Korte Suprema kung bakit ibinasura nito ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining orders sa arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon sa Korte Suprema, more imagined than real o masasabing nasa imahinasyon lang ang sinasabi ni de la Rosa na may panghihimasok sa kanyang mga karapatan. Patunay raw dito ang pagsasailalim sa kanya sa protective custody ng Senado at ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong May 13 na hindi niya iniutos ang pagdakip kay de la Rosa. Kita nyo, mga kababayan, ito ang sinasabi natin na pabor kay Senator Bato itong desisyon ng korte. Bakit? Kasi po, ang korte, nagbe-base po siya kung ano na po ang totoo at aktual na nangyari. At ano po ba ang totoo at aktual na nangyari? Nakita po ng korte na nasa Senate custody si Senator Bato. At nakita rin ng korte ang declaration ni Marcos Jr. na sinasabi, ayan binanggit mga kababayan, Facebook Live. Na si Marcos has not issued an instruction or directive to arrest Senator Bato de la Rosa. Paano natin ikukonekta ito ngayon? Sasabihin natin, Bimar, sandali pa, paano mo sinasabing panalo na Ayan na nga Hindi nga nagbigay ng dito ang Korte Suprema ng TRO. Tama kayo diyan. Pero yung hindi lang ibinigay na TRO, yung immediate remedies. Yun lang yun. Pero wala kayong makita na sinasabi ng korte, pwede niya nang dakpin si Bato dahil hindi pa po nagdidesisyon ang korte sa main case. Gets nyo? Ako hindi ako abogado, nagigits ko ito Ako hindi naman ako mataas ang pinag-aralan, nagigits ko ito How much more kayo na may mga matataas na pinag-aralan? Hindi nyo ito magets? At ang pinagbasehan dito ng korte, kung kaya't parang sinasabi nila na wala pa naman sa panganib. Kasi mismo yung Pangulo. Again mga kababayan, may presumption of legality, of validity, pag Pangulo na ang nagsasabi. Kaya nga 'di ba, nahirapan silang i-twist yung pag-fake news ni BBM tungkol doon sa nahuli na si BBM mismo nag-report na nahuli na si Saldico kasi nga lahat ng mga tao, kaya kinuha nga siya ng ng BBC ba 'yon? International media. Bakit? Kasi may presumption of truth pag sinabi ng Pangulo. Kaya ang Supreme Court, Pangulo na ito nagsabi, di ba? Sabi ng Pangulo, wala siyang inutos or dineclare na arestuhin si Bato. Ayan that he has not issued an instruction or directive to arrest Senator Bato de la Rosa. Gets nyo mga kababayan? O naguluhan kayo lalo? Ganito lang, pasimplihin natin ng konti. Ang Korte Suprema, inaksyonan lang niya kung ano yung aktual na gustong mangyari ni Senator Bato. Kaya lang, nakita ng Korte Suprema, based dito sa mga pronouncement ni Marcos at based doon sa ginawang protective custody ng Senado, wala ka pa sa panganib. Gets nyo mga kababayan? Now, ang problema natin dito ganito. Kasi itong si Marcos Jr., iba yung kanyang sinasabi, iba naman ang ginagawa ng kanyang mga alipuris. Yun siguro ang kailangan natin isampang kaso sa Supreme Court. Hindi ko alam kung paano dapat gawin mga kababayan. Pwede bang ganun? Siguro may mga baka may mga abogado dito or may nakakaalam sa batas na nakikinig sa akin. Pwede bang ganun? Na
magreklamo tayo, magreklamo tayo sa Supreme Court na teka lang sandali. Kagalang-galang na hukom. Itong si Marcos Jr., mukhang hindi po yata siya nire-respeto ng kanyang mga tauhan. Kamukha nitong OSG, di ba? Sinasabi ng OSG, wala nang hadlang para arestuhin si Bato. Wala nang hadlang, o legal na hadlang daw. Eh may desisyon ba? Sabi ng korte, wala pa. Pero sa kanila mayroon, wala na silang hadlang. Aarestuhin na nila. Kasi wala na daw legal, na hadlang. Eh hindi pa nga tapos pinapangunahan na nila. Eh sino ba yung boss nila? Di ba si BBM? Eh ano sabi ng boss nila? Wala akong instruction. Ngayon ba may instruction na ba si BBM? Sige nga mga kababayan. Sige nga maglabas nga kayo ng video na mula doon sa sinabi ni BBM nung May 13 sa kanyang live na sinasabi niya hindi pa siya nag-issue ng instruction to arrest Bato. Mayroon na ba sinabi siya ngayon na pwede nang arestuhin si Bato? Sige mga kababayan, pati yung mga mga hindi ko naman talaga followers, pati yung mga basher ko. Comment niyo kung mayroon na. Kung sasabihin niyo ngayon, kung comment niyo, wala pa BMR. Oh, therefore, tama itong ginagawa ng Supreme Court. Again hindi po ako dito pabor kay Marcos, pabor kay Senator Bato, pabor sa Supreme Court. Ini-interpret ko lang base sa pagkakaintindi ko itong decision ng Supreme Court. Nagbase ang Supreme Court kay Marcos Jr. Ang problema natin dito, si Marcos Jr., iba yung kanyang sinasabi at iba naman ang ginagawa ng kanyang mga alipuris, mga tauhan niya. Yun ang problema. Hindi ito problema ng Supreme Court. Gets nyo mga kababayan? Kaya nga nagkahati-hati din sila I think siyam yata yung bumuto ng hindi mo nabigyan ng TRO. At 5 naman ang nagsabing pwede na. At saka nga pinanindigan nila na wala pang karapatan ng ICC sa ating bansa dahil nga gumagana naman kami dito, di ba? Sila, yung mga justices. I hope now na nagigits niyo mga kababayan ang punto ko dito. Ang punto ko lang dito mga kababayan, pabor pa rin to kay Senator Bato Bakit? Kasi nakatutok na ang korte dito. So, once ito hindi ko lang alam kung paano pa ang magandang gawin. Alam na pupwede na ito nila mabasa nila Atty. Torion. I mean, ibig sabihin, yung pupwede na nilang maremedyon kung ano pa ang mga mas magaganda nilang gawin legally patungkol dito. Basta pagkakaalam ko lang ito hindi ko mawawaan sa isip ko, hindi ko masyadong ma-share sa inyo kung ano talaga yung nasa loob ko. Pero sa tingin ko, maganda na ito mga kababayan para kay Senator Bato. Bakit? Kasi nga, Supreme Court na mismo ang nakakita na si Marcos Jr. may sinabing walang arrest. So, sa let's sabi, sa shortcut mga kababayan, pagka inaresto na si Senator Bato, pwede nang pumasok ang korte dito. At sasabihin ngayon ng korte, teka, Marcos Jr., wala ka pa namang inutos kay Bato na arestuhin ito. Bakit mo na inaresto? Come to think of this mga kababayan, isipin natin to. Pwede ba yun? Pwede, di ba? Kasi ayan nga kinuha ng ng korte Sabi ng korte, hindi pa sila Dito ang pagsasailalim sa kanya sa protective custody ng Senado at ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong May 13 na hindi niya iniutos ang pagdakip kay De La Rosa. So, di ba? Nakaangkla dito yung korte na sinabi ni Marcos na hindi pa iniutos kay Bato na arestuhin siya. Di ba? So pagka inaresto itong si Bato, pagkatapos wala pa naman pinapalabas ulit na direktiba mismo galing kay Marcos, pwede na manghimasok ang korte. Sa tingin nyo mga kababayan, possible ba ito? Possible ba itong aking analogy? Di ba? Bakit ko nasasabing instead na parang negative ito, nagiging positive sa akin?
Kasi nga, ang importante dito mga kababayan, mahawakan ng korte itong kasong ito. Alam nyo kung bakit? Yan po ang nangyari kay Tatay Digong, nawalan ng jurisdiction ang ating mga hudikatura, mga judges, kaya mabilis nilang nadala si Tatay Digong. Kasi nga wala ito eh. Alin? Kung noon pa lang, halimbawa ito di ba sinasabi ni Marcos noon, nasa TV din yung mga interview na, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Pwede sila pumunta dito kung mamamasyal sila bilang turista, pero pag mag-mistake bawal. Kasi hindi kami makipagtulungan. Hindi na tayo member ng ICC. Sabi ni Marcos yun, di ba? O anong ginawa ni Torre? Ang ginawa ni Torre, hindi siya nakipagtulungan. Siya mismo ang nanguna para sa Tatay Digong arestuhin at piliting dalhin sa dahig na hindi pinapadaan sa korte. Nagkaroon ba ng jurisdiction ng korte natin? Wala. Bakit wala? Wala kasi ito, hindi ito nakita. Ngayon, mayroon na ito. Once na nadakip nila si Senator Bato, kita na kagad ng korte yan. Di ba mga kababayan? Sandali lang. Di ba pagdating ng araw, pag nagsampa muli ang kaso, ang kampo ni Senator Bato, ayan na, Supreme Court. Ito na yung sinasabi namin na panganib. Pilit nilang inaaresto kahit wala pa naman utos ang ating presidente si Marcos. Di ba yun ang desisyon ninyo? Di ba ganun magiging mangyayari mga kababayan? Sasabihin nga ng mga abogado, pwede na itong sabihin eh. Kagalang-galang na hukom. Nagtitiwala po kami sa inyong mga desisyon. Kung kaya't lumutang po ang aming Senator Bato, dahil ayon sa desisyon ninyo, hindi po kayo nagbigay sa amin ng TRO, restraining, yung TRO, temporary relief, dahil nga sinasabi ninyo, nakakustody naman ako sa Senado. Tapos ito namang si Marcos Jr., wala naman siyang inutos na arestuin ako. So therefore, kagalang-galang na hukom, bakit nila ako inaaresto ngayon? Mayroon na bang bagong nilabas na direktiba si Marcos Jr. na ako ay dapat niyang iparesto? Kung wala, kagalang-galang na hukom, maaari bang ako'y inyong pawalan? Ako'y wag ninyong ipadala doon sa hukuman kung saan nila gusto doon sa ICC. Sapagkat kayo na mismo, kayo na mismo may hawak nitong jurisdiction na ito. Di ba mga kababayan? Sakto Tama, di ba? Sige nga kung nakuha niyo po ang aking analysis. Di ba ganun lalabas mga kababayan? Aywan ko kung ano nyo Di ba dapat ganon? Ngayon, ang sinasabi na lang natin dito, ang problema lang talaga natin dito, lalo na yung mga diehard followers, ganito lang. Traitor kasi talaga itong ating administrasyon na ito. Traitor talaga. Iba yung kanilang sinasabi, at ito nga maliwanag na katraidoran ito eh. Di ba? Kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, basta kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema. Okay, tamo? Pagkalaban ka sa politika, hahanapan talaga niya ng problema para magka-problema ka. Ang Duterte ba kalaban nila sa politika? Kalaban. Si Bato ba kalaban nila sa politika? Kalaban. Si Tatay Digong ba kalaban nila sa politika? Kalaban. Anong nangyari? Anong nangyari kay Tatay Digong? Di ba maliwanag na dinaan nila sa pagka-traitor nitong si Marcos mismo ang gumawa nito? Bakit? Sinasabi niya noon, hindi po pwedeng makapasok dito ang ICC at hindi po pwede mag-imbestiga dito sa ating bansa. Pero, si Torre, ay hindi naman ako yun, si Torre naman yun. Kita nyo na? Pero alam naman ng lahat, given naman talagang katotohanan, na hindi naman po pwedeng kumilos si Torre
Hindi rin po pwedeng kumilos si Matewag. Hindi rin po pwedeng kumilos ang DOJ. Hindi rin po pwedeng kumilos ang OSG nang walang basbas ni Marcos. Para bang ganito? Ang House of Crooks, hindi naman po pwedeng ang isang congressman dyan, magdesisyon lang siya ng gusto lang niya. Lalo na kung ordinaryo kang congressman. Alam mo kung sino ang mga kapanyari dyan? Siyempre yung speaker. Di ba? Ay, huwag na tayo magmangmangan. Kahit may mga dissenting opinion pa ang sino-sino mga congressman dyan, mapaantay at mapapruman yan, walang po pwede makapag-desisyon yan, kundi ang speaker pa rin. Gets nyo? Oo, may lalabas mo kanyang saloobin. Pero, magiging nailabas mo lang. Oo. Yan mga kababayan. Yan ang sinasabi ko. Kaya, bakit? Pabor ito kay Senator Bato. Kasi balang araw, pwedeng gamitin ito ni Senator Bato para naman isingil sa Supreme Court. Kagalang-galang na hukom. Kaya po lumabas si Senator Bato. Halimbawa, nahuli si Senator Bato. Pwede na nilang i-argue ito. Di ba? Oh. Pakinggan lang natin kapiraso itong sinasabi ni Attorney Panelo. Now is Attorney Salvador Panelo, legal counsel of former President Rodrigo Duterte, to discuss the ICC case, the arrest of the former president, and legal options available to Senator Bato de la Rosa. Attorney, thank you very much for joining us. Hi, Attorney. Good morning. Nice to see you. Attorney, can you hear I us? lost. Nawawala kayo. I lost you. Can you hear us now? Now I can hear you, but I can't see you. Don't worry, Attorney, we can see We you can naman see you eh. naman. Oo. Well, Attorney... I can see the handsome couple. I see, Attorney. Oy, Attorney, I saw a video of yours. Some sort of giving advice to Attorney Torion. Ano pong advice itong sinasabi nyo, Attorney? Kasi nung nandun ako nung gabi ng Tuesday, I told Senator Bato na mag-file siya ng habeas corpus proceedings. Kasi pag yung ipapile mo, certiorari, ito mamparo, matagal yon. Samantalang pag habeas corpus, 24 hours, may re-resolve kagad ng Korte Suprema. Kasi yun ang nakalagay sa rules. Yes. Pag yung ibang petisyon, nakalagay rin sa rules, papasagutin mo pa ng katakot-takot, magtatagal kahit mo hanggang ngayon wala. Samantalang noon, sabi ko, right now, you are being deprived of liberty. May restraints sa'yo eh. Kasi under the rulings in the Supreme Court, specifically yung FOPA versus Enrile, sabi ng Supreme Court doon, any restraint that precludes movement or action, restraint your... And at that time, talaga may restraint sa kanya. Nakapasok nga siya, pero hindi na siya makalabas. Kasi may nagbabanta, may nakaambas sa kanyang warrant of arrest na kini-question niya before the Supreme Court. So, Attorney, itong sinasabi niyong habeas corpus, dapat ginawaran to sa panahon ni former President Duterte. Do you think parang two mistakes in a row ito? Yun nga, hindi lang sinasabi ko sa kanila, no. Sabi ko nga doon sa abogado, nagkamali na kayo nung una. Kasi ang pinail nila ng certiorari. Ako, wala pa ako noon nasa Hong Kong pa ako. Kaya nang malaman ko yun ng alas 3 sa madaling araw na yun ay papile nila, nasa Hong Kong pa ako noon Sabi ko, mali yan, file kayo, habeas corpus. Pero hindi naman nila sinunod. So, nang dumating ako ng hapon, mga alas 2 na ako dumating sa, alam ko na yata, na-file na nila sa umaga. Kaya dali-dali akong gumawa ng habeas corpus noong hapon. Pero by that time, isinakay na sa aeroplano. But ganun pa rin, itinayan ko pa rin yun sapagkat sabi ko, ang jurisdiction ng hukuman na hindi naman sa ICC ang pinag-uusapan, ng jurisdiction over the government. And at that time, nasa aeroplano pa siya na pag-aari ng Pilipinas. Kaya may jurisdiction. And not only that, kahit na nasa labas ng bansa, ang isang mamamayang Pilipino, ang Korte Suprema ay palaging may jurisdiction pag ang isang opisyal ng bansa ay gagawa ng kamalian o labag sa batas. Sapagkat yung pagkakamali mo o paglabag mo sa batas ay susundan ka niya kahit saan kang lupalupok
pumunta. Kaya may jurisdiction ang hukuman. Opo. Pero attorney, hindi po ba risky din po kung sakasakali itong habeas corpus? Kasi let's say for example, yun po yung final, yung kay Senator Bato de la Rosa. Tapos ang ruling po ng Supreme Court doon ay hindi po favorable sa kanya. So right there, pwede siyang kunin, dakpin because of that ICC warrant. Ay, hindi ba sinabi niya, kung anong sinabi ng Korte Suprema, susundin ko. So whether for or against, he will follow the law. So ang tanong ngayon, attorney, so in the meantime, may rejected yung TRO, and pag hinuli si Senator Bato and napadala ka agad sa Hague, and biglang nag-ruling ang Supreme Court, paano po ito? Ano po mangyayari? Unang-una, let me correct you there. Marami nagkakamali doon na nireject ang TRO. Hindi naman ni-reject eh. Hindi lang ni-resolve nila yung TRO. Walang nakalagay doon na we're rejecting the TRO or granting it. Ang sinasabi nila na sumagot kayo dito but without prejudice to us making any necessary action in connection with this case. So pwede rin na mag-issue sila ng TRO in between yung mga sagot ninyo at ngayon. Kaya hindi totoo na ni-reject. There was no denial nor was a direct grant. Pero dun po sa naging desisyon nga po ng SC, no, 951 on the TRO request, ano po sa tingin niyo po? Divided po ba talaga yung desisyon? And can we also, kumbaga tignan ito na messaging ito ng Korte Suprema na medyo ang magiging ruling nila doon sa main petition ay favorable po doon sa kailangan makipag-coordinate ang gobyerno sa International Court? Tingnan natin yung yung importante kasi, ang nangyayari kasi, yung mga advocates ng application ng 9851, hindi nila tinitingnan o kahit na nakikita nila, ayaw nilang i-apply kasi kontra. Galit sila kay Duterte, galit sila kay Bato. Ano ba nakalagay sa, siguro, let us read exactly the provision. Nandalay mga kababayan, nakuha ko na. Ito lang kasi ang gusto ko maano dito kay Attorney Sal Panilo. Yun nga yung kanya kasi ritong advice, no, ay yung habeas corpus para maipresent ka agad yung body or si Senator Bato. Ang problema nga po mga kababayan, yung paliwanag dito na Attorney Torion, mapanganin nga ito. Dahil ito pong administrasyong Marcos ay traidor. Di ba? Hindi na nila antay yung korte, diretso na nilang ililipad. Which is yun yung nangyari kay Tatay Digong. Tama hindi? Kasi tingnan nyo bagamat hapon na, nakapag-file pa pala ito si Attorney Panilo nung mga panahon na yon ng writ of habeas corpus. No? Para si Tatay Digong ay pigilan nga na makalipad papuntang dahig. Pero kahit may file ng TRO, may file na ng writ of habeas corpus, hindi pa po ito umubra dito nga po kay Marcos administration. Bakit? Kasi nga po, na talaga sila, napadala si Tatay Digong doon sa daig. Ganon malamang itong kay Senator Bato. At kaya, ganyan din ngayon ang isip ni Attorney Torion. Nawalan na po ng tiwala ang mga abogado ni Attorney Torion or ni Senator Bato dito sa Marcos admin. Kasi nga, napaka-traidor. Kita nyo naman mga kababayan. In due respect kay kay Attorney Sal Panilo, ako gusto ko rin yung kanyang opinion na dapat habeas corpus Yun nga lang ang problema, ang masakit lang na katotohanan dito, Attorney, kasi napaka-traidor nitong Marcos administration na ito. Iba yung kanyang sinasabi kaysa doon sa ginagawa ng kanyang mga alipores. Gets nyo? Di ba sinabi niya ni Marcos din na walang MBI dyan, pero nandoon ang MBI, nag-stay in doon. Tama hindi? Di ba? So itong mga indication ito na itong Marcos administration hindi talaga po pwedeng pagkatiwalaan. Kaya para sa akin, I stand with Senator Bato. Okay lang sa kanya magtago. Bakit hindi naman po siya nagtatago sa batas natin? Tama hindi? Wala naman siyang kaso dito sa ating bansa. So hindi tayo, kung tayo man, halimbawa lang, tayo man, tinatago natin si Senator Bato. Anong kasalanan natin sa ating bansa? May kasalanan ba? Wala. May kaso ba si Senator Bato? Wala.
therefore, wala tayong kasalanan. Di ba? Ang sinasabi pa nilang fugitive or tumakas daw si Senator Bato, sarili lang nilang opinion yun, pero sa batas, hindi po yung tama, mga kababayan. Panoorin po ninyo, mayroon po isa akong natagpo ang abogado na mas napakaganda ng paliwanag patungkol po dito sa fugitive, mga kababayan. Dito siguro sa bidyong ito, mauunawaan natin ano bang ibig sabihin. Sino ba dapat ang may karapatan legally para tawaging fugitive ang isang tao o isang Pilipino? Mapalad ka kabayan kung hanggang dito sa dulong ito napanood mo pa itong video na ito. Tuloy pa natin. Napakaganda nito. Sana wag po kayong bibitaw para tapusin ninyo itong video na ito. Is underway for Senator Ronald Bato de la Rosa, who is presumed by authorities as armed and dangerous. Good morning. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is At the Forefront. Authorities are now searching for Senator Ronald Bato de la Rosa. This after the Supreme Court did not issue a temporary restraining order against his arrest warrant released by the International Criminal Court. But is this the end of his legal battle? Meanwhile, his ally, Senator Christopher Bongo, could also be issued an arrest warrant by the ICC. So to help us clarify these legal matters, we'll be speaking to Pinoy Street lawyer DJ Jimenez. He was also the recipient of the Gawad Manileño in 2023 for his law practice. Good morning, Attorney DJ. Good morning, Karen. Magandang umaga sa iyo. Okay, Attorney DJ, let's start. The Supreme Court said on Sunday that it has yet to rule on the main petition that was filed by Senator Ronald Bato de la Rosa regarding the International Criminal Court's jurisdiction in this country. Does this mean that Senator Ronald Bato's legal battle is not yet over? And what other legal options does he have? I would think so. In fact, the denial of his plea for TRO or a status quo ante order doesn't deal with the main case actually. And I suppose the Supreme Court saw that even assuming that Senator Bato gets arrested, he still has other remedies under the law. Pwede siyang mag-file ng writ of habeas corpus and probably allege the pendency of the Supreme Court case before he would be brought to The Hague. Ayun mga kababayan, ito na. So ganito ha, iwasan po natin pagsabungin ang mga Duterte allies na mga abogado katulad ni Salpanilo, Attorney Torion, no? Sa ating mga kaisipan mga kababayan, ito pong mga ito gusto rin po makatulong. Okay? Ako para sa akin, kahit na sa kabilang mga sa kabilang mga abogado, nakikinig po ako kasi nga tinitingnan ko kung ano ba ang kanilang mga pananaw bilang abogado, bilang alam ang batas. Ano ba talaga ang nakasaad sa batas? Mga kababayan, ito ha, masasabi ko lang sa inyo, parehas pong tama si Attorney Salpanilo at saka si Attorney Torion. At tama din po ang ginawang action ni Attorney Torion. Tama din po itong suggestion ni Attorney Salpanilo. Ang problema ko lang kay Attorney Sal, wag yung iuna. Mas maganda na una yung kay Attorney Torion. Pagkatapos itong kay Attorney Sal. Ito na nga ngayon ang sinasabi nitong abogado ngayon na si Attorney Jimenez. Mga kababayan, pwede na siya ngayon mag-file ng habeas corpus. Pagka nahuli siya, pwede niya nang gamitin tong remedy na ito. Matik na kaagad. Kaya dapat sila Attorney Torion ngayon, mayroon na silang nakahain na ganyan. Oo, nakahain na silang ganyan. Para hindi na talaga, kasi nakatutok na ngayon ang korte ngayon, di ba? Ang korte, tandaan po natin, di ba sinabi ko sa inyo kanina, si Marcos, ang pinagbasihan nila, na sinabi ni Marcos, walang direktiba siya na arestuhin si Bato. Hanggang ngayon naman, wala pa na tayo nakikitang decision na pronouncement ni Marcos, di ba? Ang may sabi lang nito, si ang DOJ, ang NBI, PNP, sila lang naman eh. At saka itong OSJ, si Marcos ba yan? Hindi. Kaya ngayon, yung mga yun ba, yung pinagbasihan ng Department of Justice? No. Supreme Court? Hindi. Ang pinagbasihan nila, yung si Marcos mismo. I hope na nagigits nyo mga kababayan. I hope na nasusundan ninyo ha. Sa manalit sabi, pagka nahuli ngayon si Senator Bato, or nadakip nila,
hindi agad-agad nila madadala sa dahig dahil nakatimbre na sa Supreme Court. Dahil sabi ng Supreme Court, aba Marcos, sandali. Bakit mo ipapadala yan doon? Di ba sinabi mo, walang aresto? Bakit inaresto mo yan? Ang galing, mga kababayan. Ang husay. Kaya pala talaga Supreme Court. Oh, kita nyo na? Doon sa mga nababagalan, na ano sa Supreme Court, wag. Natatabangan, wag. Igalang po natin at kilalanin po natin. Aralin lang natin. Isipin natin na maigi, bakit nila itong ginawang desisyon na ganito? Ito, may remedy na kaagad, at pasok na yan doon, mga kababayan. Galing. Tuloy na natin, ha? Habeas corpus and probably allege the pendency of the Supreme Court case before he would be brought to The Hague. So there's really no necessity because there are other speedy remedies that he can probably avail of. So there's no parang grave or imminent danger, which are usually the grounds for there's issuing no, a TRO. There is no irreparable damage, Attorney Karen. Because meron pa siyang ibang remedies and for all you know, if the main case will be in his favor, baka mooted yung supposed arrest against Bato. So, understandably, that can really be denied on a legal perspective. And the Supreme Court decision on the TRO itself, hindi pa natin nababasa, no? Hindi pa hindi pa nare-release. The court said that they will release it today. Oo, on the sa TRO On the issue. TRO Hindi yun issue, sa not petition. on the main Oo. case. Kasi So, I magkaiba kasi am yan, curious about that because some lawyers were also speculating na baka kaya hindi granat yung TRO was because the President also himself declared on May 14, yung araw din na nagkaroon ng shootout sa Senate, na I did not order the arrest of Senator Bato and I told the NBI to stand down. So kung ganon, if you were the Supreme Court, you'd also say wala nang grave or irreparable injury that's imminent because sinabi na ng Presidente na hindi ka naman na-arrest. Yes, Attorney Karen, and this is what we call as judicial committee. So parang in the minds of the court, irerespeto nila, iintayin nila yung pag-issue ng main decision. Pero hindi naman sinabi ng Supreme Court, arrestuhin nyo na. Kaya lang, ang problema, until and unless the arrest undertaken against the former president is declared a nullity, then insofar as the executive department, to their mind, as the chief architect of foreign policy, they can do what would be necessary to implement the cooperation with the Interpol. Dahil hindi naman Interpol, sila hindi ICC. That's what they say nga, because nga the Interpol sought the assistance of the Philippine government in the enforcement of the arrest warrant by This is the ICC. in relation to former President Duterte. And also in relation to... Pero wala pang Bato. Interpol na red notice, yeah. di ba? Or even a Yes. diffusion notice when it comes to Senator Bato. Ayan ang, because they have a copy here, so I have no idea how it was transmitted. I was just assuming, no? Because that is the explanation of this administration. We're just cooperating with the Interpol, not with the ICC. Although this time, parang hindi ko naririnig na sinasabi nila na with respect to Senator Bato, Bato. it's cooperation with the Interpol. It seems like it's just really An enforcing a initiative. warrant of the ICC. Although hindi pa nga nila talaga explicitly sinasabi yun, no? Yung isang tanong ng marami, because Senator Bato has already been labeled a fugitive from justice, and most media reports call him apugante, o yung Tagalog natin for fugitive. But the DOJ also made a declaration last week that Senator Bato is already a fugitive from justice. Is that correct legally? If we will be very strict about it, the term fugitive from justice is a judicial declaration. There's a November 2025 Supreme Court en banc ruling similar to this one. In the past, it was always an option of an accused not to participate. Courts take them lightly, but because nga may mga ibang cases na they abscond, they leave the country, sabi ng Supreme Court, sandali, kinakailangan i-apply na natin dito yung fugitive disentitlement doctrine, kung saan if you are declared as a fugitive from justice, you lose
your remedies in court until you surrender. Yeah, this is the So, Villa Car Transit Yes. versus Banibane case. Yes. So, noong 2025. if we will be guided by the guidelines indicated by the Supreme Court in that particular case, merong susundin na protocol. And it always refers to a local warrant. But in this particular case Local kasi, it's an warrant. ICC warrant. To my mind, until and unless the Supreme Court will make a categorical declaration on the validity of the ICC warrant sans any participation by the local court, it may be premature. Respectfully, Oo. Premature to call, To call Senator Bato Senator a Bato fugitive from a fugitive justice. from justice. Oh, kasi I also read that Premature pa ang tawaging fugitive for justice si Senator Bato. Bakit? Kasi hindi naman po local warrant. Di ba? Supreme Court guidelines on fugitives from justice. Yes. And it's clear there that a court has to make a declaration that the accused is a fugitive from justice. So may court declaration and requirement. it is premised on the evading the arrest warrant. Kumbaga, normally in an ordinary case, mag-i-issue ang court ng warrant of arrest, and now ang tawag dito e-warrant, automatic padadalhan lahat. The arresting officer will have to report within 10 days na hindi namin na-implement yung warrant. And then paglalabas nga na yung accused purposely talagang inevade niya yung pagkaka-aresto sa kanya, among others, yun, he may be branded as a fugitive from justice and he loses his rights under the... So in this case, baka premature pa with respect to Senator as a Bato. lawyer, I'm talking as a lawyer, yes. So. I guess that's why I'm asking you, because I also have this interpretation when I was reading the guidelines of the Yes. Supreme Court. Kasi wala pang ang court declaration. But with respect to, for example, Zaldico, Atong Ang, can they already be Of considered course, yan sa fugitives kanila, from justice? I think may return na yung warrant. At saka these are different cases because they were ordered, arrested. Dali kung kay Senator Bato, premature pa para tawagin na fugitive siya dahil nga po wala pong local warrant. Dito naman sa kay Saldico ay pwede na kasi nga sila ay dito po sa ating bansa. Di ba? Ay anong tawag naman doon sa mga nagtatawag ng fugitive kay Senator Bato despite the legal aspect premature pa. May tawag dyan mga kababayan. Ano yun? Immature. On the basis of a local warrant. Yung So, kay dun yung Senator nagkakaiba. Bato, International Criminal Court yung nag-issue So we have to really be dispassionate about this, no, Attorney Karen, as lawyers. Because kung galit ka kay Bato o galit ka sa mga DDS, talagang you will sing the same tune na hindi, pogante na yan. No? But as lawyers, we are obligated to abide by the rules. And I suppose the Supreme Court has another opportunity to perhaps issue guidelines on this kung meron tayong international warrant I no, think na so. hinaharap. And it's high time. Oo. It's high time. And the other issue is NBI Director Melvin Matibag says that Senator Robin Padilla should help authorities establish the full account of how Senator Bato de la Rosa left the Senate premises. And a lot of people are also asking me this legal question: is Senator Padilla liable for obstruction of justice? Under the Philippines, we have Presidential Decree 1829, and this is the law that applies doon sa obstruction of justice, which imposes penalties of imprisonment from 4 to 6 years. Obstruction of justice must rest on a legal premise. But if it rests on a faulty premise na hindi pa nga clear kung fugitive ka, baka masyadong advance yung obstruction of justice. But of course, it's a different matter if you talk of ethics within the Senate rules. Yan. Labas ang ano diyan ang criminal statute. Ito kasi ang obstruction of justice, it's a criminal statute. So kailangan if you look at the law where this came from, it also speaks of felony under the revised Yeah, penal code. it does says So parang yung any person who knows or has reasonable grounds to believe or suspect
that the person you're harboring, concealing, or facilitating the escape of has committed any offense under existing penal law. So, again, legally, magkakaroon na naman ng banggaan mga lawyers dito. Yes, ano bang existing yun penal nga, laws, unless diba? sasabihin yung humanitarian law natin ang binayolate, then again, premature pa kasi naghihintay pa tayo sa Supreme Court eh. Nung guidance as Nung to guidance, how eh. to treat this, How to treat because this it's offense of international law. bato, Oo. Okay, but kung sa Kita nyo mga kababayan, kita nyo, premature pa yung mga naakusa dito kasi sinaakusahan siya na nag-violate daw si Senator Bato ng human rights. Ay, paano nyo sinasabi ng violate ng human rights? Eh, wala pa nga ditong kaso. Kaya premature talaga. Itong mga immature, alam nyo yung sinabi pa ng immature mga kababayan, hindi pa hinog, immature. Walang sapat na pagkamahinahon. Bata pa ang pag-iisip. Mga bata pa. Kaya pala. Senate Ethics Committee, yun yung Remedy siguro sa ngayon. Well, ICC Assistant to Counsel Cristina Conti said individuals who helped Senator Bato de la Rosa evade arrest could face prosecution before the ICC. ICC. Oo. Would that provision that there's also an equivalent of obstruction of justice under the Rome Statute make it more siguro clear to us na walang obstruction of justice dito sa Pilipinas, or kung meron man, dapat doon sa ICC opo. i-file? I would think so too, Attorney Karen. Kasi sa ngayon, remember, it's a prejudicial question. Iniintay natin yung Supreme Court to explain this. So at this point, really everything seems premature. Except that, yun nga, in the absence of any restraining order against the executive department, they probably think that what they did to Duterte, it could be done to Bato because wala pang clear prohibition against them. When you say prejudicial question, are you saying yung subject ng petition that was filed last year sa Supreme Court, meaning yung kine-question yung manner of arrest of former President Duterte? Yes, which could also be related to the manner of the intended arrest against Senator Bato. Kung hindi binabawalan pa yan, you know, this is a treaty obligation, we're just doing our job. Yung So, sa Interpol. I guess yung hindi rin kasi clear. Hindi no? rin Parang, kasi clear, opo. are we just complying with Interpol obligations? Because lumabas din sa Senate hearings last year na wala pang red notice. It was merely a diffusion notice. And then this time when Senator Bato, kung wala pang Interpol red notice, can the government also charter a private plane to take him to The Hague, or would that violate his constitutional rights? Or if they are just respecting our obligations also under the Rome Statute on the premise of yung residual jurisdiction ng ICC, then should we follow Article 59 of the Rome Statute, which would require Senator Bato to be brought to a local judicial authority, or which would be a court, no? Exactly, yun nga yung we are all waiting how the Supreme Court will explain this, no? Kasi both parties have their own respective submissions eh. Pero, Attorney DJ, in our experience as lawyers, normally pag petition for habeas corpus, mabilis din i-decide, no? I mean, Yes, but this has been filed on behalf of the representatives of former President Duterte Yes, so since I think last year. mooted na talaga yun. Kasi Oo. ang habeas corpus presupposes na nandito ka pa. In fact, when you file a writ of habeas corpus, it is so liberal that even a handwritten petition that I am illegally detained, any court would act on it. At immediately padadala ka sa korte, and then the party arresting you or detaining you will have to explain the basis of the detention. So napakabilis niyan eh. And I siguro nagkamali yung camp ng dating Pangulo kasi what they did is to file a petition for issuance, an application for issuance of a TRO that took forever to be issued. Even now, hindi na nga na-issue. So, well, na-deny nga eventually. So, I think, dun sa kaso ni Bato, as soon as ma-aresto siya, this should be a remedy. Otherwise, pag nadala siya sa Hague, motin academic din. Okay. And meron mga Ito mga kababayan, importante ito. Kaya dito lumalabas sa aking pagkakaunawa, no, tama lang ang ginawang move ni Atty. Torion. Bakit? Kasi nung panahon ni Tatay Digong, nagawa nila ito eh. Kahit may sinampa pang writ of habeas corpus, itong
si Attorney Panilo. Hindi pa rin napigilan itong kampo ni Marcos Jr. sa pangunguna ni Turin na ipandala sa Tatay Digong. Gets nyo? Ang purpose kasi ng rate of habeas corpus, within 24 hours may produce yung tao. Kaso nandoon na eh. Now, BMR, naguguluhan ako. Paano masabi talagang pabor ito kay Senator Bato ngayon? Pabor po ito mga kababayan. Bakit? Ito nga yun eh. Yung pinagbasihan nga kasi ng korte, ito, ayan o, itong pinagbasihan ng korte. The court further takes judicial notice of President Ferdinand Marcos Jr.'s declaration in his Facebook Live on May 13, 2026 that he has not issued an instruction or directive to arrest Senator Bato de la Rosa. Therefore, mga kababayan, kung aarestuhin ngayon si Senator Bato de la Rosa, magsampa kaagad ng habeas corpus itong kampo ni Senator Bato de la Rosa, malamang sa malamang, hindi madadala si Senator Bato papuntang dahig dahil kita na kaagad ng korte. Pag nabasa ng korte ito, sandali! Bakit nyo dadalhin yan doon sa... Bakit nyo dadalhin yan doon sa dahig? Di ba sinabi mo, Marcos, hindi mo ipapa-aresto, wala kang utos. Bakit ito ninyo inaresto? Tama, mga kababayan, ano? Magaling. Mahusay itong nagawa ni Atty. Torion. In due respect, Atty. Sal Panilo, mahusay din sa Atty. Sal. Pero sa nakikita ko, kailangan talaga ng mas tusok pa. Ewan ko kung paano to, hindi naman siguro tusok, gulang. Kailangan mas magulang ka. Kasi magulang talaga itong sobrang gulang, sobrang tuso itong Marcos administration. Traitor eh. Di ba? So dito ngayon, kita na kaagad ng Supreme Court. So pagka nagpasa na kaagad ng habeas corpus itong kampo ni Senator Bato, matik! Mabilis pa sa alas 4. Mabilis pa kay Lito Lapid kasi 350 rin si Lito Lapid, nag-out na eh. Kahapon inawat ni Senator De La Rosa, Senator Marcoleta eh. Aalis na yata si Lito Lapid. Pinaupo, balik upo ka dito. Balik ka sa balik. May video yung ganun, hindi ko nang andyan yata yung mga kababayan. Natatawa ako dun. Di ba? So ganun, mangyayari. So tama, alam nyo dito ko nakita, alam nyo ngayon ko lang ito na na-connect dito, nang pinanood ko itong video na ito. Tumugma, mga kababayan. Galing. Bali-balita that Senator Christopher Bongo may also be facing an arrest warrant from the ICC. Do you think that he can separately challenge this in court as well, even while the petition of Senator Bato is pending? But before you answer this question, we'll have to take a short break at the forefront. We'll be right back. DJ, may mga bali-balita that Senator Christopher Bongo might also be facing an arrest warrant issued by the ICC. Can he file anything in the Supreme Court or the local courts here to potentially avoid the same situation that Senator Bato de la Rosa is facing now? Meaning merong warrant na itatry iserve sa kanya even if he's questioning the manner at which the arrest is being done or the jurisdiction of the ICC. There is this legal remedy that we refer to as lawyers, yung petition for declaratory relief. As long as there's still no issue, he can probably exhaust that. Although to my mind, magiging prejudicial question pa rin yung kaso ni former President Duterte at ni Senator Bato because they are all intertwined. So as long as hindi pa rin clear yun, in limbo pa rin, even yung whatever would happen to him. And I suppose kung magde-decide yung Supreme Court, they will have to take all of these together. Oh, yes. Oo. Kailan kaya lalabas yung, what is your estimate? Yung petition for habeas corpus cases, yung na-file ng representatives of former President Duterte and also Senator Bato de la Rosa? Ako tingin ko, as long as hindi magiging moot and academic, anytime soon lalabas yan because what is at stake here isn't just the interest of Senator Bato and former President Duterte, but our loss. How do we do it? So I think maiwasan din yung what happened before, yung potential clash between the executive and the legislative department. I think and I hope the Supreme Court would release its resolution on the main case soon.
Well, yung Republic Act 9851 is often cited as the legal basis to support the surrender of former President Duterte and now Senator Bato to the ICC. But Section 17 thereof, when it talks about jurisdiction, uses a permissive word, may. May. So, nakalagay doon, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution if another court or tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of a crime. It also says authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to an appropriate tribunal or international court. But meanwhile, Section 18 thereof states that the regional trial courts of the Philippines shall, mandatory language, have original and exclusive jurisdiction. So kung ganito yung language, you think that the Philippines, even at this point na nag-start na ng investigation and prosecution sa ICC, can still assert that they will try the case here in the Philippines, that it is willing and able to prosecute the crimes here in the Philippines? Most definitely, we are a sovereign nation, so we can really do that. And if I may also add, Attorney Karen, in the same, without preempting how the Supreme Court would rule on this, in the same surrender provision, nakalagay doon in accordance with extradition and treaty laws. So, i-reconcile lahat yan. And then, ang very crucial sa akin dito, because the Supreme Court issued an administrative matter concerning extradition processes wherein every extradition case will have to go through the process of applying for a warrant before the regional trial court. In fact, even if a court would issue a warrant, if there is showing na hindi ka naman walang threat na you will be a flight, no? Pwede ka rin ngang mag-post ng bail habang hini-hear yung extradition mo eh. Ang magiging question dito is that different from ICC cases, so much so that when a case involves an act against humanity, ito ba a substantial distinction to not to apply the Equal Protection Clause? Kasi remember, even the Supreme Court palaging sinasabi yung due process, and the only exception in due process is when substantial distinction is present. So the question here is the crime against humanity a substantial distinction? But at the same time, we cannot also take away the reality that every Filipino is presumed innocent until proven guilty. Para mo naman sinabing guilty na yan pag sinabi mong exception to sa Equal Protection Clause. So ito yung mga bagay that we will wait for the Supreme Court to explain. Do you think masasama yan, yung mga determination of all of this? Dapat siguro kasi you have to justify why the very administrative matter they issue will or will not apply. Kasi dun sa in previous cases nga, when you are to be extradited, pwede ka pang mag-post ng bail habang hini-hear yung case mo. And pwede mong i-elevate all the way up to the Supreme Court. But potentially, pwede din siguro sabihin ng Supreme Court, magfo-focus lang kami sa procedure. Yung issue ng substantive issue, pwede din siguro sabihin niya, bahala na yung RTC to rule. So medyo haba na naman yan. Kung sakasakali, hindi natin. But what's interesting here is because of that permissive language sa Republic Act 9851, at the moment, it seems like it's left to the executive to exercise yung if they want to prosecute here or if they want to surrender someone or accused but in all abroad. Instances, you have to comply with the in accordance with the law, in accordance with our law. So parang lahat yan really i-reconcile ng Supreme Court. And please, let's cut the chase sana. Mag-rule na kagad yung Supreme Court para pati mga abogado nagtatalo-talo. Oo nga, magkakaiba kasi ng views, di ba? Baka dumating na naman sa pag-unfriend dahil magkakaiba ng view. At saka kadami-daming bashing, no? And as a former national police chief, si Senator Bato de la Rosa used to be our PNP chief here in the Philippines. He reportedly owns more than 100 guns. Can authorities confiscate these? And would they need a court order for that? Along with if there saying is a permit to carry naman kasi, you have to have it cancelled first. There is a process, I suppose so. So hindi naman pwedeng outrightly. And again, the declaration that one is a fugitive from justice is judicial. So kung wala pang judicial declaration, it might be premature to consider him. But for political purposes, syempre, everybody is free to brand him kung anong gusto nila. Kung yun yung term na gagamitin nila. In the interest of free speech. I love that qualification, but oo nga, kasi sinabi rin na tinawag siya ng DOJ na fugitive from justice. But for us lawyers, legally, ang tinitingnan natin, ano ba yung guidelines ng Supreme Court for labeling someone as a fugitive from justice? Meron ng immigration lookout bulletin against Senator Bato. But can a whole departure order
be obtained from a court for Senator Bato? Because under Philippine law, it has to be a court that issues a whole departure order. They can do what they did to the other senators. They could seek for a precautionary whole departure order Oo, yun to yung prevent pag wala Senator Bato from leaving the country. Nothing prevents the executive, and I think that is well within the prerogative of the executive department to do. Okay, thank you so much, Attorney DJ, and thank you for clarifying a lot of the legal issues. Ayan mga kababayan, ang husay nitong abogado na ito. Ngayon ko lang po ito napanood, Attorney DJ Jimenez. Ang tinatawag itong street attorney. Awardee yata ito sa Maynila. No? Mahusay siya mga kababayan ha. Pinaliwanag niya, hindi siya DDS, hindi rin siya kanino mang supporter. Kundi ang kanyang pinapaliwanag dito about po talaga sa batas. Yan ang mga magaganda, yan ang tama sa mga abogado. No? Okay, yung ipaliwanag mo talaga ang totoong batas. Katulad nito, paano siya may declare na fugitive for justice? Eh wala naman pong justice system sa atin or wala naman pong justice sa atin na nag-declare sa kanya. Di ba? So, katulad na yan, yung tatanggalan siya ng mga baril. Di ba? Eh saan sila kukuha ng wala namang desisyon pang korte na siya ay fugitive. So ngayon, ano ang namamayani dito? Ay politika lang po mga kababayan. At para sa akin, nagugustuhan ko po itong nangyayari ngayon. Hindi dahil sa gusto ko si Bato mapadala sa ICC. Kundi kahit papaano nakakita pa ako ng liwanag na ang ating Korte Suprema ay gumagalaw, gumagana at buhay na buhay pa po. Anytime, any moment, pagka may gawin itong Marcos administration na labag doon sa kanyang sinabi, pinairesto niya si Bato or naaresto si Bato, matik sisingilin siya ng Supreme Court. Dahil sinabi ng Supreme Court, sinabi mo naka-live ka noon sa Facebook na wala ka pang order na arestuhin. Bakit ito umaresto itong mga to? Ay di wala yun, di ba? Matik, granting na kaagad at hindi na po pwedeng madala si Senator Bato doon sa daig. Kami na lang kaya na mga supporter, gusto namin makarating doon, kami na lang padala nyo doon. Total, kaya nyo naman, di ba? Sino yung mga nagbibida-bida ng mga sila Trillanes, sila Conte, di ba? Kunti lang ang apelyido mo pero ang dami nyo yata pampera panggastos papunta doon sa mga hakot ninyong mga fake na mga witnesses di ba? Kami niya kaya, ipadala nyo doon. Gustong-gusto namin doon, makarating doon. Bigyan kami budget kaya, pumunta kami doon. Ayan mga kababayan ang atin pong nagawang reaction video dito. Ano masasabi ninyo? Medyo mahaba-haba ang ating video. Pero kailangan Anyway, batiin ko, mag-shoutout muna tayo ng konti kasi nga mayroon tayong mga utang sa ating mga kababayan kahapon. Ayan. Natin ito. Thank you so much, Vimar, for sharing, watching from Hong Kong. Sabi naman ni Jenny Rose Bulusan. Nunilen, salamat BMR TV, isa ako sa sumusubaybay sa mga content mo. Laban tayo para sa bayan at katotohanan. Support VP Sara, all the hair in Bicol, Sorsogon City. God bless Philippines. Uy, taga Sorsogon City naman ito. Halo ito ng Waray tsaka Bicol ng mga salita. Maupay nga kulop na marhay nga hapon sa indong ang gabos. Mga tugang, maupay nga kulop hayong tanandida sa Sorsogon. Mr. Vlogger, no need for you to interrupt. We understand what they are discussing. Sabi ni Teresita Alig. Sorry po, Ma'am Teresita, kasi kailangan ko po mag-interrupt para po sa hindi po ako i-copyright ng YouTube. Ito po yung sinasabi ko mga kababayan. Random lang po ito Although, hindi naman to siguro basher, na concern lang siya, na ayaw lang niya talaga na may nai-interrupt ang kanyang panonood. Sorry ma'am, pero andyan naman po yung mga video na yan. Pwede nyo naman makita yan doon mismo sa doon nyo na lang panoorin. Kasi dito po, ginagawan po namin ng reaction video. Okay? Watching from Singapore, Sir Richie Panirio. Thank you, AJ Leonin. Sabi ni Bangkay. Bingkay pala, sorry. Bingkay pala. Bangkay naman. Bingkay. Sorry, Bingkay. Pa-shout out, sabi ni Nazario Junior Castor. Ayan. Nazario Junior Castor, shout out sa iyo, sir. Taga saan ka? Si Bingkay pala yung kanina. Paki-record naman po, evidence natin yan, sabi ni Mirna. Hindi ko masyado babasa yung dulo.
Ako sir, minsan di ko natatapos dahil sa signal po. Sabi naman ni Lisel Abrina. Ganun talaga, minsan mahinang signal eh. Dahil ang ating bansa eh, malakas lang ang amats ng Pangulo eh. Takot magpa-hair follicle drug test eh. Hello sir, si BBM at Rililing dapat sa ICC watching from Zamboanga City. Jesserick Joshua. Ako pagka nangyari yon sir, di na dito na lang siya sa Pilipinas. Mas mahihirapan sila dito. Masanay sa mga aircon yan eh. I-aircon dun sa ICC. Si Tatay Digong hindi yun sanay eh. Kaya dapat lang dito. Sila dahil hindi yun sanay sa mga maiinit na lugar, mainit na kulungan, sige po, dito sila, mas mahihirapan sila. Magandang umaga po, Sir Bim R. Reply na lang po ako. Salamat sa Diyos. Hindi na naig ang kasamaan kontra kabutihan. Needs leads. Kaya nga eh. Maupay na kulop Bim R watching from Paranaque. Beatrice Matudan. Oy, kasi kuwaray nun ito. Hi Bim R, sabi ni Makita Bali. Si Makita Bali, alam ko Ilocana to. Naimbang nga malum diha, Ilocandia District Region. Google ko yan, nandoon pala malalaman lahat, sabi ni Efrina Abansina. Bless Monday Sir BMR at sa lahat ng mga ka-viewers, sabi ni Linda Corla. Maraming salamat po sa pagbubulgar, sabi ni Teresita Villanueva. Yes, kalat na kalat yan sa social media. Galing nang gumawa. Saludo ako sa mga gumawa ng video, sabi ni Lilibet. Ayan mga kababayan, at yan na po, medyo sobrang haba ng ating video. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga nag-comment, nag-like at nag-share sa ating mga video. Pilipinas as always. Bye-bye!